Welcome to Hong Kong! And economy tayo, 1620. Ang next nyong gagawin dito sa airport is immigration. Pag di pa kayo nakagawa, pwede nyong i-scan yung QR code na yan. So, ano nga ba yung usual na kailangan sa pagpupunta ka ng Hong Kong? Saan ka nag-work? Kailan ka babalik? Ang mga agenda natin dito sa Hong Kong, kailangan natin ng pera. Ito na yung cash natin. So, nakabili na tayo ng octopus card here. Oh, noodles. At paano naman tayo pupunta ng ating accommodation or hotel? Hanapin nyo lang tong sign na yan. Uy, grabe. Hindi ko in-expect ganito malamig. So, here's our room. Hi, Wonder! So, andito tayo sa NAIA Terminal 3. Time check tayo, it's 3 p.m. So, another adventure to dahil pupunta tayo ng Hong Kong today. So, yung flight ko is 6 p.m. pa naman, tapos 3 p.m. pa. So, nasa labas pa lang tayo and papasok na tayo ng airport. So, ang kailangan nyong i-present dito is yung ticket nyo and valid ID. So, nakapasok na tayo ng airport and medyo marami yung tao ngayon. And next natin gagawin is magbabayad tayo ng travel tax. Yan, mula letter B, C, D, E, dyan yung bayaran ng travel tax. Parang ang daming magta-travel ngayon ha. Today is March 30, 2025. So, I think marami talagang magta-travel kasi holiday ng April 1. So, dito ang pila for travel tax. Dito tayo pipila. So, ang bayad dito for full, yan, economy tayo, 1620. Tapos, ito yung mga iba pa nilang rate kung pasok kayo dyan. Pero sa case natin, dito tayo sa may full, 1620. Actually, yung travel tax, pwede nyo nang bayaran kapag bumili kayo ng ticket sa airlines nyo. Or meron din naman sila sa online, pero may additional fee lang kasi. I think parang 50 pesos or 100 pesos. So sayang din, di naman ganoon kahaba yung pila madalas dito kasi marami namang booth. Kung maaga-aga naman kayo, diba? Dito na kayo magbayad. So ang next natin is check-in ng ating baggage. So dalawa yung bagahe natin. Yan, isang 7 kilos na hand carry, this one. And ito yung nabili natin sa may Thailand. Nag-avail ako ng 20 kilos na additional baggage. Yan, maganda, maikli lang naman ang pila sa bag drop. So, sana mabilis lang tayong matapos dito. So, ang tip ko sa inyo, mag-online check-in na kayo. Pero pag mga international, kailangan nyo pa rin kapag maida-drop kayo or boarding pass. So, pupunta pa rin talaga kayo sa check-in counter. Bye-bye! Okay, so nakapag-check-in na tayo and we got our boarding pass. Yan. Ang next nyong gagawin dito sa airport is immigration. So, for immigration, ito, tip ko sa inyo, gumawa na kayo ng e-travel nyo. Yung e-travel, yun yung nire-require nila dito kapag lalabas kayo ng bansa ng Pilipinas at papasok kayo ng bansa ng Pilipinas. So, pwede nyo naman gawin yun ng 72 hours before your flight. So, kanina papunta ako dito, ginawa ko na siya. So, may ma-generate doon na QR code. So, gawin nyo na yun para pagdating nyo ng immigration, hindi na kayo alam mo yun, makakaabala ng ibang tao. Tapos, hindi na rin kayo maaabala. Pag di pa kayo nakagawa, pwede nyo i-scan yung QR code na yan bago kayo pumasok ng immigration. Or pumunta kayo sa may etravel.gov.ph. So, yung e-travel, yan yung Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System ng Philippines. And we're done sa immigration and sa may inspection. So, sa immigration, grabe, first time ko yung ganito. Wala, binigay ko lang yung passport ko and yung boarding pass. Tapos, wala, nag-smile lang yung IO. Tapos, picture ka agad. Siguro, ito na yung pinakamabilis ko na IO experience sa buong travel journey ko. Grabe yun, parang 1 minute lang. Tapos, medyo maikli lang din naman yung pila. Pero, ngayon lang yan kasi sa ibang instances, mahaba talaga. Ang pinakamatagal ko na sa immigration dati is parang umabot ako ng 2 hours. So, sobrang haba ng pila. So, make sure na 4 hours before your flight is dumating na lang kayo dito sa airport. So, ano nga ba yung usual na kailangan sa pagpupunta ka ng Hong Kong? So, dito sa Philippines, ang kailangan lang is passport and boarding pass. So, no need ng visa. So, walang visa for Filipino passport holders. Next is, bukod sa passport and boarding pass, syempre kailangan natin ng e-travel. And next, para sa mga nag-work, ganun, para lang supporting documents nyo. Kasi tatanungin din minsan, saan ka nag-work, kailan ka babalik,
saan kayo mag-stay dun sa pupuntahan nyo, sinong kasama mo, yan. Normally, yun yung mga tinatanong. So, i-ready nyo na lang yung mga documents na magsusupport sa mga tinanong kong yun. And also, kapag government kayo, yan, travel authority is a must. Kasi yung katabi ko, hindi siya nakapag-provide ng travel authority. So, ayun, na-hold siya. Kawawa lang, di ba? Sayang. May flight siya ng 4:30, 4:15 na. So, ewan ko kung anong mangyayari doon. So, anyway, yun yung kailangan na i-prepare nyo kapag sa may immigration. Tapos, after immigration, merong inspection. So, sa inspection, medyo, sila ngayon, sobrang higpit nila. Pinapatanggal pati sapatos, and also kakapkapan ka pa. So, yun yung napansin ko. Kasi nga, di ba ngayon, parang may mga issue about sa mga itanim bala, ganun, ewan ko lang. So, ngayon, nandito na tayo sa loob. Ito yung mga makikita nyo dito. Pagpasok nyo, yan, mga restaurant, meron. Ito, Shuttle's Best, coffee. Ay, yung favorite ko. Ayun, bibili pala ako nun. Balik ako. Ito yung empanada. Gusto ko to eh, favorite ko to. Ayan, Casa Daza. Sobrang sarap nito. Ayan, favorite ko to. So, 110. Tuna, tsaka isa pong original. So, kapag may oras pa kayo, pwede kayong mag-airport lounge. Yan, sa taas, nandyan yung Marhaba and yung Pags na tinatawag nila. Pero kapag, na kayo, limited na yung time nyo, diretso na kayo sa boarding gate nyo. Nakalagay naman yan sa boarding pass. Boarding na tayo, guys. So, time check, it's 5:10. So, 5:50 pa naman yung ating flight. So, on time naman tayo. Sobrang excited ako kasi first time natin sa Hong Kong. Excited ako sa Hong Kong Disneyland. So, update ko na lang kayo pag nandun na tayo sa Hong Kong. Welcome to Hong Kong! So, 2 hours yung naging biyahe natin. Time check, it's 8:30. So, walang time difference ang Hong Kong and Philippines. So, di kayo jet lag. Wow, may jet lag. Hindi kayo maninibago sa oras. Actually, paglabas, medyo malamig. Kaya sinuot ko na yung aking jacket. Kasi, medyo malamig. Check ko ang temperature ngayon. Today is March 30. Ang temperature is 12 degrees Celsius pero 8 degrees yung feels like niya. So, malamig talaga. So, update ko kayo kapag tapos natin sa immigration and sa inspection. And just like that, natapos na tayo sa immigration dito sa may Hong Kong. Wala naman tinanong. Bali, pinresent lang yung passport. Tapos, nga pala, separate ang visitors sa mga yung Hong Kong resident. So, tignan nyo na lang yung may part na visitors. Tapos doon kayo pumunta. So ngayon, nakalabas na tayo sa immigration. Ang next na goal natin is i-claim yung baggage natin. So sa number 3 nakalagay yung ating baggage. So nandito tayo ngayon sa number 5. Pupunta tayo dun sa number 3. There you go. So nakalabas na tayo ng baggage claim. So ang next agenda natin, tatlo. Una is kailangan natin ng octopus card. Yung octopus card is yun yung gagamitin natin siya pang top up sa mga train, buses, pambayad din sa 7-Eleven, ganun. So yun yung parang easy card nila dyan sa may Taiwan. Yun yung counterpart niya. And next na agenda natin is kailangan nating mag-withdraw ng pera. So kailangan nating magkaroon ng Hong Kong dollars. So mag-withdraw tayo sa ATM. Bali, pwede kayong mag-money exchange, pero sa atin, ang gagawin natin is mag-withdraw na lang sa ATM. Tapos yung pangatlo, i-figure out natin kung paano pumunta from airport papuntang hotel natin. Kasi nasa 1 hour away ata yung biyahe kapag pupunta ka ng area ng airport papunta sa central area. So, ngayon nandito tayo sa harapan ng ito. Airport Express MTR. Ayan. Train tickets to the city. Actually, doon tayo galing kanina. Ayan, dyan tayo lumabas. Tapos, dito tayo bibili ng octopus card. Hello, I'll buy octopus card. So, meron na tayong octopus card. Ang in-avail natin is itong adult tourist octopus card. 150 Hong Kong dollar siya. Tapos, meron na siyang stored value na 111 Hong Kong dollar. Meron din sa pang child. So separate yung bayad kapag sa child. Mas mura kasi yung pamasahe nila. So ito yung sinasabi ko kanina. Itong octopus card, pwede nyo siyang gamitin pang travel sa mga MTR, bus, ferry. Yan. Tapos pwede rin siya sa pambayad sa restaurants. Yan. Bakery, fast food chain, mga convenience store, ganyan. Pwede so yung ginawa ko na lang pala, bumili na lang ako sa may
yung parang mga MRT na booth nila dito. Kasi pwede nyo rin kasi itong i-book sa Klook. Actually, kapag sa Klook kayo nag-book, mas makakamura kayo eh. Though, ang downside lang kasi, ngayon, dumating tayo is, anong oras na ba? 9:10 na ng gabi. Pero kasi yung booth na pinagkiklaiman kapag sa Klook kayo nag-book is sarado ng 9 PM. So, hindi ko na talaga maabutan. So, hindi ko na siya ni-risk na doon tayo bumili. Pero kapag sa Klook kayo bibili, tapos mas maaga kayo makakarating before 9, pwede nyo na lang yun i-book sa Klook and use my code WonderJKlook to avail up to 5% discount. Kasi diba, sayang din yun, lalo na pag marami kayo. Kada isang tao, isang easy card yung kailangan na hawak nyo kasi isa-isa talaga siya. So, ang next na agenda naman natin is magwi-withdraw tayo ng Hong Kong dollars. So, naghahanap ako ng ATM machine. Pwede rin kayong another option is mag foreign money exchange. Pero, sa case ko kasi parang mas gusto ko talaga lagi pag nagta-travel ako, nagwi-withdraw na lang ng cash sa ATM machine. Una is hassle-free. Mas gusto ko talagang nagwi-withdraw na lang ng cash sa ATM. So, papakita ko kung paano mag-withdraw ng pera dito sa kanilang airport. Ayan. So, dito tayo mag-withdraw sa HSBC. Ayan, cash withdrawal. So, ang gagamitin natin is our GCash card. Okay, so paano nga ba to? So, we-withdraw na tayo ng pera. Maganda sa GCash card, wala daw, tsaka GoTime, wala daw charge yung withdrawal. Walang withdrawal fee. Ito na yung cash natin. So, nag-withdraw tayo ng 4,000 HKD. So, convert natin. Check natin kasi nagte-text yung GCash sa atin kapag nag-withdraw. Wait lang. So, nag-text na si GCash. Yung 4,000 HKD natin is, ang na-charge sa atin is 29,522. Ayan, with applicable fees na yan. So, kasama na yung buo. So, lumalabas, 29,522 divided by 4,000. So, lumalabas yan, 7.38. So, pag nagutom kayo, meron din namang mga restaurants dito. Yan, like 7-Eleven. Ayan, 7-Eleven, may Tonkotsu, Crystal Jade. Yan, super sikat yung Crystal Jade na kainan dito sa may airport ng Hong Kong. Okay, so nag-decide ako na kumain na lang muna dito sa may airport kasi gutom na tayo. It's 9:45 na ng gabi. So, baka kasi wala nang open din doon sa ewan ko, doon sa malapit sa hotel natin. So, nag-decide. Tsaka nagugutom na rin talaga ako. So, dito tayo sa may isang ramen house. Japanese tayo. Japanese in Hong Kong. Grabe siya. First meal natin in Hong Kong. Tapos, Japanese. So, ito yung price nila. Yung mga ramen nila nagre-range siya sa 68 Hong Kong dollars. Itong order natin is the white ramen. Tapos, meron siyang chicken. I think this is 78 Hong Kong dollar. So, magkano ba yung 78? Siguro mga 600. Doon. Pero tikman na natin dahil gutom na tayo. In fairness, okay naman. Masarap naman dahil gutom tayo. Here. Oh, noodles. Actually, noodles pa rin. Pero meron si ditong nirecommend na napapanood ko. Crystal Jade yung pangalan niya. Nire-recommend siya ng marami na masarap na kainan dito sa may airport. Perfect siya kasi malamig dito sa may Hong Kong ngayon. Kaya nag-decide din ako na mag-ramen. Init. And so, kain na muna tayo. Tapos update ko kayo kapag sasakay na ako ng bus papuntang hotel. So, pangatlo nating agenda dito sa Hong Kong Airport is paano naman tayo pupunta ng ating accommodation or hotel. So, nasabi ko nga kanina, or di ko alam kung nabanggit ko kanina, ang hotel kasi nila, ang airport kasi nila dito sa Hong Kong is 1 hour away papuntang Central. So, babiyahe pa tayo. So, may options tayo. Una is express train. Yung express train, until 12 yata sila. And 24 minutes na lang, makakarating na kayo sa may Central area. Sobrang bilis, yun yung pinakamabilis. Pero yun yata yung mas pinakamahal na way. So, pwede nyo yung i-book sa Klook. Ilagay ko na sa description box yung link nun para ma-book nyo. So, use my code WonderJKlook para maka-avail ng discount. Pangalawang option is pwede kayong mag-Uber or private taxi, which is, I think, mas mahal yata yun.
Pangatlong option para makapunta sa city from the airport is pwede kayong mag-book ng airport transfer. So 24/7 yung airport transfer. So pwede nyo rin yan i-book sa Klook. Mas maganda yon kapag mas marami kayo, like 2 pataas, mas makakatipid kasi kayo. Pero pag solo nyo, I think hindi siya applicable. Or siguro pag sobrang dami mong dala, pwede kayong book na lang ng airport transfer. Lalo na kapag may kasama kayong bata or mga senior para, alam mo yun, diretso na from airport papuntang hotel ninyo. Tapos, ang last na way para makapunta sa may city is pwede kayong mag-bus. So, meron silang mga buses dito. I think until 12 p.m. sila nag-ooperate. So, yun daw yung pinaka-cheaper way para makapunta sa may city. So, yun yung gagawin actually natin. Papuntang hotel natin, which is the Rambler Oasis. Yun yung nabook natin. Hindi siya sa may mismong center, pero nasa bandang gitna na siya. So, hahanapin na natin kung saan ang bus. So, pupunta na tayo ngayon ng city. So, hanapin nyo lang tong sign na yan. Ayan o, MRT, bus and taxi to the city. Tapos, ito na. Nararamdaman ko yung lamig ng Hong Kong. So, it feels like, bali ang ano kasi, 12 degrees siya, pero it feels like 8 degrees. So, malamig talaga. Di ba? Hindi naman sa sobrang lamig, pero malamig na. So, tayo is magbabas. So, turn right tayo. Here. May signages naman dito. Ayan, bus. So, turn right. Uy, grabe. Hindi ko in-expect ganito malamig. Actually, chinek ko sa weather talaga. Well, 12 degrees, pero hindi ko na-anticipate. Ay, umuulan na. Oh my God. Ayan. So, andito na tayo sa bus terminus. Yan. Makikita nyo dito kung asan yung sasakyan nyo. So, 8:32 tayo. Ayan, no? 8:32. So, yan yung ating sasakyan. 8:32. Tapos, meron ditong bus stop location. So, tignan natin asan yung 8:32. 8:32. Nandito sa blue zone siya. Blue zone. So, 8:32 yung hinahanap natin. Nakasulat doon departing na siya eh. So, sana maabutan pa natin. Ayan, nasa 8:36 na tayo. 8:33. 8:34. Ayan, dito yung 8:32 nakaalis na. Sorry, better luck next time. Hintay na lang tayo. Ayan. Zoom natin para makita nyo. So, andito na tayo sa 8:32. Ang hotel kasi natin is nasa may... wait lang. Ang pangalan niya is Rambler Oasis. Tapos, nasa may area siya ng... yan, Rambler Oasis. Nasa area siya ng Qingyi. Ayan, Qingyi. So, 8:32. Ang pamasahe natin is 19.8. So, around, sabihin mo mga 140 pesos for adult and ayan, 10 USD HKD sa child or senior. Tapos mag-i-stop tayo sa 12, which is the Qingdao House Chongqing Station. And also kapag bus pala kayo until 12 PM lang sila. So kapag wala na kayong another option, I think pati yung express train nila, mga trains nila until 12 lang. Wala kayong option kapag kamari sobrang late na kayo makakarating. I think taxi, Uber, or airport transfer na yung pwede nyong gamitin or e-book para makapunta kayo sa hotel ninyo. Hi ka-wonder! So, di ko na kayo na-update. Nakababa na ako ng bus. Tapos ngayon naglalakad na tayo ng mga 5 minutes na tayong naglalakad. So, may mga nadaanan tayong building, ganyan. Bali, pagbaba ko ng bus, tapos bumalik lang ako, tapos tumawid. Tapos, ayan, parang kumaliwa ulit. So, ngayon hinahanap ko yung hotel ko na pangalan is Rambler Oasis Hotel. For check. So, here's our room, 1737. Okay. So, here's our room. Okay, so mabilisang room tour lang tayo. Nandito na tayo sa room natin dito sa may Rambler Oasis, dito sa may Hong Kong. So, andito tayo. Pagpasok nyo dito sa may kaliwa, ito yung kanilang toilet. So, here's their WC. Wala silang, napansin ko, wala kagad wala silang bidet. Tapos, dito, nandito yung sink. And malakas yung pressure ng tubig
Tapos dito may maliit na mirror. Tapos provided naman ng clean towels. Tapos meron sila ditong shower. And provided ang body wash. And 2-in-1 na siya. Shampoo and body wash. Tapos labas tayo. Okay. So ano siya, sliding glass door yung kanilang door. Tapos automatic meron na silang card. Ano ba to? Ito yung ilaw. Para sa ilaw. And ito yung ating bed. Malaki yung bed natin, queen size bed na siya. Tapos dito may telephone. Tapos siya, meron pa silang parang mga ano dito. Para sa mga ano mo gamit mo, pwede mo pang patungan. Tapos may salamin dyan. Here. Ayan salamin. Tapos dito sa side na to, meron silang salamin, another salamin. I think this is cabinet. Ayan, cabinet. May mga sampaya, hanger. And meron din silang provided na tsinelas and I think tea. Ayan jasmine tea. Tapos, ito more. Meron silang fridge. Ayan may fridge. Maliit na fridge. And more storage. Tapos dito, meron silang, electric kettle. Tapos may saksakan dyan. Tapos, take note pala, ang saksakan nila dito is ganyan. Ayan ganyan siya. So, pag pupunta kayo dito sa Hong Kong, make sure na magdala kayo ng adapter na para sa Hong Kong. And dito, pwede nyo ilagay yung gamit or pwede kayong tumambay. Tapos dito is my TV. Tapos, ang pinaka-best part dyan is our view. Buksan ba to? Hindi. Tignan nyo, parang may mga containers. Ayan wow. Yan yung view natin. Tapos parang may daan-daan dyan. So, papakita ko yan ng umaga bukas. Tignan natin kung maganda yung magiging view natin.